Sinasapian ng demons ang kapatid kong si Clarita. Sobrang paghihirap niya. Dear Ate Vine, ako pala si Sally, kapatid ni Clarita. Ikwento ko lang ang karanasan ng kapatid kong si Clarita. Nakatira kami sa lugar ng Surigao. 3 kaming magkakapatid. Si Clarita ang bunso. Masayahing bata si Clarita. Masayahin at napakadaldal. Matalino din siya noong nag-aaral pa siya. Dahil maaga akong nag-asawa. Pati ang sumunod sa akin ay nag-asawa na rin ng maaga. Kaya si Clarita na lang ang nakasama ng nanay at tatay ko. Dahil buo ang pangarap ng kapatid ko. Gusto niya mag-abroad. Nakapag-abroad siya sa bansang Japan. Hindi ko nasasabihin kung ano ang kanyang trabaho doon. Nakalipas ang 2 taon nakauwi siya para magbakasyon. Hindi na siya masayahin noon, laging tulala, minsan nahuli ko naiyak siya. Tinatanong ko kung bakit, sabi niya wala lang. Sabi ko nga kung ayaw na niya bumalik. Huwag na siya bumalik kung nalulungkot siya. Pero buo pa rin loob niya na bumalik, kaya pagkatapos ng 1 buwan, bumalik na siya sa Japan. Pagbalik niya, mga ilan buwan lang ay nawala na kami ng balita sa kanya. Nag-alala kami, pero hindi namin alam paano siya makokontak. Isang araw, may pumunta sa amin na naghatid ng balita. Nakakulong daw ang kapatid ko, dahil napatay niya ang amo niyang babae. At sinabi sa amin na patong-patong na raw ang kaso ng kapatid ko. Dahil kahit sa kulungan marami siyang napapatay. Hindi kami maniwala. Humingi kami ng tulong sa mga taong makakatulong sa amin. Nauwi ang kapatid ko dito sa Pinas, at dinala sa mental, na wala daw sa pag-iisip ang kapatid ko. Kaya ito ang dahilan na pwede siya makauwi ng Pinas. Dinalaw namin sa mental, at may time na makikilala kami. Tapos hindi, nahinge ng tulong, hirap na do siya. Sinasaktan niya ang sarili niya, at lahat ng lalapit sa kanya. Ako mismo ang nakasaksi, nang nabali ang katawan niya, at nagsalita siya ng Latin. Pagkasabi niya ng Latin, dumugaw na ang ilong ko, sa takot ko ay umuwi na ako. Nagdesisyon kaming ipagamot sa manggagamot. At nasaksihan ko ang pangyayari. Nagbabago ang kanyang anyo na parang demons. Nagbabago din ang boses niya na parang demons. Kahit manggagamot ay hindi na kaya, kaya humanap kami ng iba. Espiritista talaga. Ganon din ang nangyari. Sobrang paghihirap ng kapatid ko. At nang bumalik ang diwa niya, sinabi niya sa amin na walang katapusan paghihirap ang mangyayari. Hanggat buhay siya. Kaya kinuha niya ang kutsilyo ng gumagamot sa kanya at tinasak niya sa puso niya. Ilang tasak ang ginawa niya. Hanggang sa mawalan siya ng buhay. Sobrang iyak ng nanay ko at tatay ko. Kahit ako, hindi ko matanggap na sa ganon na lang matatapos ang buhay niya. Kaya hanggang ngayon lagi pa rin kaming nagdarasal para sa kanya. Hindi pa rin namin matanggap ang pangyayari. Pag naisip ko, naiiyak pa rin ako. Sana ay nagustuhan niyo ang aking true life story. Salamat at God bless.